Hi guys, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, saan man kayo ng panig ng mundo. Welcome po kayo sa channel ko. Medyo matagal-tagal na rin na hindi po ako nakapag-discuss regarding po sa mga capstone paper, thesis, sa Masters in Information Technology, Master of Science in Computer Science, in Master in Information Technology. Sa video natin ngayon, i-discuss ko po ano ba ang role ng isang capstone advisor or thesis advisor sa defense ng kanyang advisee sa Master of Information Technology, Computer Science, and Information System. Base lang po ito sa aking karanasan at saliksik bilang advisor po sa capstone defense sa Master of Information Technology, Master of Science in Computer Science, and Master of Information Systems. Ang dalawa pala, naging advisor ako sa Computer Science in IT. Sa IS, hindi pa po. So, base po ito kasi nagtuturo po ako bilang part-time professor sa program ng Computer Studies sa University of Negros Occidental, Recoletos. Sa mga bago lang sa channel ko, ako po ay si Dr. J. Comperada ng Bacolod City, Negros Occidental. Nakapagtapos po ako ng Bachelor of Science in Computer Science, Master of Arts in Education, Major in Instructional Technology, way back 2008, at La Consolacion College. Nakagraduate po ako ng cum laude, kaso hindi po aligned. May reason yan sa separate video bakit nag-aral ako ng MAED IT, kahit hindi po aligned. And then, by 2020, nakapagtapos po ako ng Master in Information Technology sa State University of Negros, State University of Northern Negros. And then, doctorate degree in Technology Management and State University of Northern Negros. Kahit hindi naman daw aligned, pero okay lang yun, at least doctorate, importante yung masters. So dito, naging advisor, capstone advisor in thesis advisor po ako. Sa Computer Science, isa po. And then sa IT, Master of Information Technology, ilan ba sila naging advisor ko nila? Ito, 8 nang nakatapos na po. So, isi-share ko lang sa inyo, ano ba ang role ko bilang advisor? Ano ba ang ating dapat tandaan? Paano natin matulungan ang ating advisee? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam nyo guys, dito sa Pilipinas, napaka-stricto po ng ating educational system, kung tutuusin. At isa pa, before kayo guys makapagturo sa college, dapat po may master's degree na kayo. Question, Sir, Doc, bago lang ako nakagraduate, gusto ko magturo. Pwede ba ako magturo sa college? Yes. Kung i-allow po ng school, provided na magsimula ka na mag-aral ng iyong master's degree in IT, ComSci, or IS. Pwede yun. Basta nag-aaral ka. Kaso lang, ang challenge guys ay nanggaling po yun ang gastos sa iyong bulsa. Very rare cases guys na ang school mismo magbibigay sa iyo ng scholarship. Most of the time, may scholarship sila, pero hindi naman yun matatawag na scholarship kasi may return service po. Babayaran mo sa pagserbisyo mo ng ilang taon sa kanila. Now, ano ba ang role ng isang advisor sa capstone advisee? Una-una guys, bilang advisor, your role is to guide them kung ano ba ang dapat na title sa kanilang study na gustong gawin. Karamihan sa ngayon guys, ang study ay nababatay po sa mga organisasyon na connected po ang inyong advisee. Like schools, nagtuturo sila. Sa mga government or private institution, programmer sila. Or officer sila doon, IT officer. Dapat may relationship. Okay? Kung ano ang study nila, depende sa kanilang gusto. Bilang advisor, you make sure na ang kanilang title sa pag-propose nila sa defense ng kanilang title ay may kaugnayan sa kanilang skill set. For example, inventory with QR code with machine learning,
of IT equipment sa isang company. May relationship kasi nandoon siya nasa inventory po siya. Property custodian po siya or IT manager, dapat ma-accountable po ang mga IT equipment na ginagamit sa bawat opisina. Hindi naman pwede na ang i-inventory mo ang mga ballpen, ang mga papel, office supplies, kasi wala yung relationship, no, na IT ka, pero ang inventory mo ang mga office supply or pagpaayos ng mga sasakyan kung sira. Bilang advisor also, it's your responsibility to check the content of the paper of your advisee. Introduction, objectives, related lit, methodology, dapat pag-aralan mo rin, natulungan siya at make sure kung gumawa na siya ng system, kung meron siyang 2 or 3 objective na mi-meet yun ng kanyang system. And then, it's your responsibility also to correct sa paper ng iyong advisee. You can coach your advisee kung ano ang dapat gawin during the question and answer sa pag-defend ng kanyang system. At ikaw rin ang nag-guide sa kanya kung paano ma-improve ang kanyang paper, ang kanyang system. It is not your responsibility as advisor na ikaw mismo ang gagawa ng kanyang program. Siguro makatulong sa paggawa, pero kabuuan hindi po yon. At also, bilang advisor sa inyong advisee, it's your responsibility to motivate ang inyong advisee. Karamihan po guys, based sa experience ko, karamihan ng mga estudyante, kung makatapos na sila ng kanilang academic requirements sa graduate school, because of work, business, or other personal reasons, parang natatamad na sila mag-enroll sa kanilang capstone or thesis paper sa mga susunod na mga semester. Yun po ang karaniwang nangyayari. Ano ang mga dahilan? Busy sa trabaho, walang additional income. But I'm always telling them, we are already near to the finish line. Dapat guys, no, sabi ko sa kanila, huwag ganun ang inyong mindset. Tatapusin natin ito ang inyong defense at makagraduate kayo. Kahit mangutang pa kayo, importante makatapos. Kaya once na huminto ka, every other year, nag-change po ang curriculum sa master's degree. Ang mangyayari kasi, kung nag-stop ka and then bumalik ka after 5 years, ang mangyayari kasi nagbago na ang curriculum, mapipilitan ka kumuha ng mga remedial subject para at least kung mag-graduate ka, still aligned ang iyong transcript of record sa current curriculum na ino-offer ng graduate school where you are studying. Tama po ba? So, alam ko na mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, especially kung ikaw nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, self-supporting ka. I feel that kasi doon din ako nangyari. Nag-aral ako ng master's degree sa IT at doctorate degree, may family na ako. 2 anak ko, ang panganay ay may mentally challenged, no? May autism, pero kinakaya ko. Humanap ako ng additional sources of income, nagnenegosyo tayo at iba pa. At you make your own team, no? So, bilang advisor, the success of your advisee ay nakasalalay din sa inyo. Hindi porket na advisor ka, pabayaan mo na lang ang advisee mo, and then during that defense, hindi makasagot, it's your obligation to step in to answer the panel. And a very, last resort na yun, ha? And then, you try to communicate frequently sa inyong advisee. Tawagan nyo, text nyo, video call kayo, mag-chat kayo, para po guys, ma-feel din ng advisee nyo na may concern kayo. Hindi lang po ang sa isip natin na makatanggap tayo ng honoraryo na bayad. Because, kung makapasa, makagraduate ang inyong advisee, nagpapakita yon that you are effective and efficient and good advisor. They will remember that kasi nandoon. At saka ang advantage din kung advisor ka, co-author ka sa kanilang paper kung i-publish no, sa journal, kasi one of the requirement din yon ng CHED. And then medyo malaki-laki din ang bayad sa honorarium kasi advisor ka. So yun po guys ang masishare ko sa inyo sa mga
future, no, na gusto talaga maging advisor sa masters, undergrad, no, information technology, ComSci, information system, na mga experience nga natutunan ko bilang advisor sa graduate school sa UNOR Bacolod. Sana po may napulot kayong aral. Kung may tanong kayo or may nakalimutan ako, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. I am very willing to share my experiences, proven and tested, no, na mga experiences na makatulong sa inyong career, both advisee or advisor sa capstone or thesis defense sa graduate school. Yun lang po guys, not necessarily computer related, sa ibang ding field, MBA, MAED, public ad, or doctorate degree. I can share with you my experiences, no, na makakatulong. Hindi naman exact na mangyayari sa inyo, pero at least masishare ko guys, no, kasi yun po ang aking advocacy, no. Naniniwala po guys, no, there is no monopoly of knowledge, and then maikli lang po ang buhay natin. Kung may experience tayo, ibigay na natin ang todo-todo kasi hindi natin alam kung tomorrow buhay pa tayo. So kung maibigay ko sa inyo, at least kahit paano may makuha ko po kayo, no, na mga ideas. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. I love you all. Ito naman po, sa channel ko, most of the time, ayaw ko talaga tawagin akong doktor, no. Kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. See you in the next video guys. Keep safe everyone. Paalam!